What's up and what's down? It's Tutor ko again and welcome to another set of tutorial in our Microsoft Office PowerPoint. And today, we are going to discuss the following things. Alright, so our topic for today is about Microsoft PowerPoint and this is exploring the hidden and veiled tools and techniques. Parang ironic siya kasi nga nandyan na yung mga tools natin, nakikita na natin sa ating harap pero hindi pa natin alam kung paano siya gagawin. So bibigyan natin yan ng linaw upang maintindihan natin at kung paano natin siya maging mas effective na magagamit sa ating mga tasks tulad ng paggawa ng mga reports or presentations. So yung mga bagay na matutunan natin for today are the following. So first, file extensions and basic file operations, that is for opening or saving of our PowerPoint presentation file. So next, we have the default views and navigation with PowerPoint. I-explore natin yan kung ano yung mga default views and also kung paano tayo maka-navigate o makapunta sa iba't ibang parte ng mga layout designs o kaya yung view ng ating presentation. Sunod naman ay meron tayong ribbon tabs and their functions. So ano bang meron sa home tab, sa insert, design, review at marami pang iba. Sunod po ay meron tayong applying formatting and themes to slides and objects. So makikita natin dyan mamaya kung paano i-apply yung mga formatting na bonggang-bongga. Sunod ay shortcut keys for common actions. So upang mas mapadali yung ating mga ginagawa, huwag nating aksayahin ang ating panahon. Sa halip ay pag-aralan natin at gagamitin natin yung mga shortcut keys at common actions na meron tayo dito. And meron din tayong adding, deleting, and rearranging slides. Kasi nga kung minsan, hindi natin alam kung paano natin madadagdagan yung ating mga slides o kaya mabubura. Or pag-arrange natin. Say for example, meron tayong mga slides na nandun sa huli na gusto natin ilagay sa una. So, sunod naman ay recording, narration, and rehearsing timings. So, pwede rin kasi nating i-record yung ating mga narration at i-rehearse natin yung timings natin upang automatically magpe-play lang yung ating presentation. Sunod naman ay meron tayong working with transitions and animations. Ano bang pinakaiba ng transitions and animations? So, nung nakaraang video ay ating nabigkas yung pinakaiba ng dalawa pero i-explore natin yan mamaya. Sunod ay exporting presentations to different file formats. Kasi kung PowerPoint presentation, especially yung meron siyang mga media just like the pictures, videos, and other things na merong malaking file space na na-occupy, pwede natin ito ma-export into other formats para mas madali siya or mas maging magaan siya and it will be easier to share. Kasi nga, kagaya ng PDF, pwede siyang open gamit ang ating mga browsers. Sunod naman ay inserting and formatting various types of contents such as charts, tables, images, and videos. And also we have here collaboration and sharing options, OneDrive or email. So kung paano tayo maka-collaborate with other people across the globe as long as they have their internet connection. And also we have advanced features such as Slide Master and reused slides. Kasi nga kung minsan meron tayong mga PowerPoint presentations na ginagamit at in the future ay pwede nating gamitin uli sa ibang presentations na merong mga updates. So makikita natin yan mamaya. And the last one we have is customizing presentations for different purposes. For example, hiding slides, creating or custom slideshows. Alright, so umpisahan na natin ang ating first objective. File extensions and basic file operations. So, ganito kasi yan guys. So, kung makikita ninyo dito sa aking screen, makikita natin kagaya dito sa ating file explorer. Okay? So, meron tayong different mga files dyan. So, sabihin natin dito sa downloads. So, sa mga downloads na ito ay may different types of files. Kagaya nito, kung titingnan natin yung properties, lalabas dyan, ito ay file extension is PDF for the portable data format. Ito naman yung isa, meron tayong ditong PSD. So, yan yung kanyang file extensions, guys. At nakadepende yan sa kung anong klaseng file or digital file meron tayo sa ating system. So, sa PowerPoint, meron tayo ditong file extension na .pptx. So, yun.
Yun ang default na file extension na kung makikita natin dito guys. Yan. So, ito siya. And kung tayo magsisave, say for example, save as. Meron tayo dito. Save as. And browse, makikita natin yung default niya is PowerPoint presentation which is .pptx. Yan. So, meron tayong iba't ibang file types dito na pwedeng gawin sa ating pagsisave. Okay? So, yun yung about sa ating file extensions. Alright, so susunod ay meron tayong default views and navigations in PowerPoint. So, ito guys, yung default views natin, makikita natin of course dito sa View tab. So, meron tayong presentation views and meron tayong master views. So, sa presentation views, by default, ito siya, normal. So, kung dito sa outline view, subukan natin. So, ito yung lalabas sa ating screen pag tayo ay nasa outline view. So, as the term implies, outline view, yan, naka-outline lahat yan. So, yun yung mga slides at yan yung mga contents niya. So, slide sorter, yan. Ito yung mga slides, makikita natin lahat nang nandyan sa ating presentation. So, kung sumobra yan ng ilang slides dito, mag-i-extend lang yan at meron lang tayong makikitang scroll bar dito upang mapuntahan yung ibang mga slides natin. Next, notes page. So, ito yung notes page. Makikita natin kung meron tayong inilagay na notes dito. So, sabihin natin, ito yung isang PowerPoint presentation natin. Kung merong notes page siya, so, punta tayo ng view and notes page. Makikita natin kung meron tayong mga page notes na nailagay dito. So, sa pag-scroll natin, walang na ilagay na notes. Kasi nga yung notes, ikaw pa yung maglalagay niyan as the time na gumagawa ka ng iyong PowerPoint presentation. And reading view, ito naman siya. Kagaya nito ng aking presentation. Yan, reading view. So, makikita natin. Yan, parang presentation, slideshow presentation din siya. So, guys, makikita rin natin dito sa bandang ibaba na meron ditong mga different types of views. So, ito yung mga shortcut dito, shortcut buttons. So, kung punta tayo ng normal, so, ito na siya. And then, pag slide sorter, ito rin siya. Next is reading view and slideshow presentation. So, yun sa ating reading view. Okay? So, balik muna natin sa normal view. So, sunod natin gagawin is ipakita yung sunod nating objective. So, ribbon tabs and their functions is like the home, insert, and design, and also we have here review. Ano bang meron dyan? So, guys, kung explore natin dito sa home, dyan yung nakalagay yung mga basic formatting natin. Sabihin natin yung about sa clipboard natin, slides, font, paragraph, drawing, editing, and some more add-ins. So, sa insert naman, kapag tayo may insert ng mga table, pictures, photos, shapes, o kaya mga word art, header and footer, so on and so forth. So, yan yung nakapaloob dyan. At dyan natin makikita ang mga ibang mga functionalities na sabihin natin mag-insert tayo ng mga video o di kaya mga picture. So, kagaya nito guys sa dito. So, meron tayong mga pictures dito. No? Dyan yan nailagay gamit yung insert tab natin. Okay, so yan may mga pictures kasi nga for this device example, so example ito, insert natin, yan, lalabas yung ano dyan, yung picture. Okay, so next naman na part ng ating objective is design. So dito guys sa design, meron tayong mga ano dito, mga preset ng mga designs sa mga slides na gusto natin gagawin. Ito yung paborito kong design. So, ito, makapagpili ka dito ng mga designs na nandyan na. Okay? So, kung makikita mo, nag-change lahat ng design sa ating PowerPoint presentation. Kung kagaya niyan. Yan. So, yan lang yung ginagawa natin dyan. So, sa design natin, yan, huwag kalimutang meron din tayo ditong slide size. Yung kanyang standard at widescreen, 4:3 and 16:9. Okay guys, yung mga formatting and themes natin sa slides ay makikita natin dito sa design
And dito siya, banda. Ditong um, side yung variants. So, meron tayo ditong fonts, colors, effects, background styles. So, dito lang siya makikita. So, next ay ang ating shortcut keys for common actions. Meron tayong mga shortcut keys tulad ng um, mga control buttons. So, example natin dito ay yung F5, yung function key natin to start the slideshow from the beginning. Yan, yung F5. From the current slide, i-press lang yung Shift plus F5. F5, yung ating function key. Okay? Start from current slide. Yun. So, marami pang iba. No? So, pag transfer natin sa ibang mga window, Alt-Tab lang yan, and more other shortcut buttons. Okay? So, next, we have adding, deleting, and arranging slides. So, napaka-easy lang yan. So, say for example, pag sinelect natin dito, pwede natin itong i-delete. Yan, mawawala yan. Or pwede rin tayong pumunta dito sa view, sa ating slide sorter, kagaya nito. Pag sinelect natin, tsaka dinelete, yan, mawawala lang yan. So, ganun lang. So, slide sorter, pwede rin sa home, dito banda sa ating normal view. Yan. Okay? So, next ay meron tayong recording, narration, and rehearsing timings. So, dito yan makikita sa ating record. So, say for example, i-record natin to. So, yan. Diyan, may timer niyan kapag nag-start tayo ng recording. 3, 2, 1. So, yan, pag sinabi natin dito, pag tayo nagsasalita, nakaka-capture yan ng ating system. Tapos, next, yan, then, so on and so forth. So, kapag tapos na tayo mag-record, just press stop. And automatically, yan, makikita na natin yung narration natin dyan. Just close this one, and yan, makikita na natin. So, try natin i-play. Yan. So, yan yung ginagawa natin sa recording natin sa ating PowerPoint presentation slides. So, yung rehearsing timings ay nasa slideshow yan. So, makikita natin ito, use timing, rehearse timings, kagaya nito. Rehearsing timings. Yan. Pag rehearse natin yung timings natin, yan, automatically, magpe-play lang siya. So, exit lang natin. Yan. So, yan yung sa rehearse timings natin. Okay, so, meron din tayo dito sa animation natin kung ano yung gagawin natin dito, kung ilang seconds ba natin ipe-play yung ating mga animations. Okay? So, next, rehearse timings. Saan nga ba yun? Ito. So, next is working with transitions and animations. So, yung transitions natin ay yung per window. So, kagaya nito, meron siyang transition pag i-pinlay natin. So, Shift F5 as the shortcut key. Yan. So, yung ating transition, yan, yung next. So, say for example, lagyan natin ng split dito. Okay? Or push. Yan. Or kahit anong transition na gusto natin gawin. Sabihin natin morph. Yan. Lagyan ng words. Yan. Yan yung nangyayari sa ating transitions. So, sa animations natin ay individual. So, yan. Say for example, lagyan natin ng float in. So, yan yung mayayari sa animations natin. That is based on per object on our slide. Okay, so next is working with transitions, animations, exporting presentations to different file formats. Especially if sinisend natin sa ating GC kasi sa Messenger, maliit lang yung file size na limit niya. So, para maximize natin yung ating PowerPoint presentation is i-convert natin sa PDF. Just go to File and then Save As.
browse to which place you want to save your presentation in PDF form or PDF format. Just select that one and just click save. So sabihin natin sa desktop, so click natin save. So mamaya ay maglo-launch yan in PDF format already. Okay, so eto na siya, yung ating presentation. Nasa PDF format na siya. Kaya mas madali na siyang mai-share. Okay, so next is number 10, inserting and formatting various types of contents, charts, tables, images, and videos. Siyempre, dito tayo sa insert. So pag insert natin ng chart, so for example, just select chart. So kagaya nito, so meron tayo dyan, ganyan. Okay, so itong chart na ito, column, yan, lagay natin dyan. At ito yung kanyang source ng kanyang mga elements, data elements dyan. Say for example, population, okay, income, okay, sabihin natin geographical location, o ano man ang mga contents ng iyong ano dyan, anong ang mga contents ng iyong graph. Okay, so automatically mag-a-adjust yan yung mga data dyan. Okay, so yan, so on and so forth. Ganun lang kasimple mag-insert ng chart natin. Okay, pag close natin yan, automatically nandyan na yung ating chart, lalabas sa ating presentation. So sabihin natin meron tayong new slide dito para makita natin yung chart. So gawin natin is cut natin yan, paste dito. Yan, nandyan na yung ating chart. Okay, na kung ating ipa-present, yan, lalabas na yung chart title natin dyan. So next is images, inserting images. So chart, remove natin. Okay, so for example, and then we will insert images. Okay, picture, kahit anong picture, kagaya nito, picture nya. Okay, yan. So pwede mong i-format, depende sa kung anong merong kuhan ka dyan, merong style na gusto mo. So insert video, syempre insert mo ng video is from this device. Hanapin mo lang kung meron ka dyan. So say for example, kagaya nito, insert, ano bang video na yan? Yan, video. Yan, so pwede mo na rin ma-readjust. And also medyo tayong format dito, just like that one, or whatever format you like. Okay, and also tables, insert table, very simple. Just count how many rows and columns you need before you insert it in your presentation. Okay, so next is collaboration and sharing options, OneDrive for email. So sabihin natin meron tayo ditong OneDrive, mag-login muna ako sa aking OneDrive at ipapakita ko kung paano siya share sa iba. Okay, so wait muna natin, nag-login pa, nag-open pa yung ating Microsoft, or sabihin natin browser. Bakit di siya naglo-load? Siguro walang traffic. Yan. So sabihin natin ito. Okay, medyo nag-error yung ating browser. So 1 minute at maglo-load na siya. Okay, nagkakaproblema yung browser natin. Okay, tingnan muna natin. Okay, sabihin natin dito na lang tayo mag-access. Yan. So, office.com. Login tayo dito. And dito natin isi-save yung ating drive. Okay, next. Next. Okay. So yan, Microsoft 365 at sa ating OneDrive dito. Right. So, kagaya nito,
sa ating OneDrive. So, dapat meron tayong Microsoft account. So, kagaya nito, say for example, yan, share, click lang yung share, and then, dito. So, can edit. So, sabihin natin, meron tayong ibang mga kakilala dyan na ano natin, i-share. So, kagaya nito, can edit. Yan, just click send. Pag click mo ng send, yung person na nandyan sa collaboration ng iyong file ay makakapag-edit na sa inyong PowerPoint presentation. So next is advanced features such as slide master and reuse slides. So dito yan makikita sa view and then dito sa slide master. So sa slide master natin kasi dito tayo makaka-set ng ating mga mga basic formats. So yung ginagawa natin dito, say for example, maglalagay tayo ng logo. So say for example, insert pictures from this device. For example, hanapin muna natin dito sa downloads. Meron tayong mga pictures dito. Okay, kagaya nito say for example. So pag nilagay natin yung logo natin dito, automatically the rest of the slides will have the same output. So kagaya nito, view normal. Yan. Doon yung logo nasa likod. So tingnan natin bakit nasa likod siya. So yung gagawin natin, syempre, lalagay natin siya sa ito. Hindi na siya makikita. Okay, dito nga pala tayo sa taas. Ito siya. So, sabihin natin, bring to front. Okay? Bring to front. So, normal view. Yan. There we go. So, kung ano yung ginawa natin, automatically, ito yung nangyayari sa lahat ng slides. So, yan yung purpose ng ating slide master dyan. Kung ano yung ating gagawin sa pinaka-master na slide, ay yun rin yung mangyayari sa the rest of the slides. So, sabihin natin, yan. So, lahat ng mga slides natin ngayon, doon ay matatakpan. Yan. So, parang ganun. Kung anong ginagawa mo sa kanya, sa master slide, ganun rin yung mangyayari sa lahat ng contents. So, yun. Alright, sa reuse slides nga pala natin, dito natin yan makikita. Sa insert, at new slide, click dyan, and reuse slides. Kasi ito yung ginagamit natin kapag meron tayong mga slides na kukunin mula dun sa ibang presentation natin. Click open, kagaya nito. Chapter 1, yan, 2, 3, 4, 5. Yan. Makikita lang natin dyan. Pag click natin, lalabas ang slide na yan dito. So, yun. So, yun yung kanyang purpose. Okay, so undo lang natin kasi just for demo purposes lang yun. So, next is ito, customizing presentations for different purposes. It's like adding slides, creating custom slideshows. Dito yan sa slideshow, custom slideshow. So, custom show, say for example, meron tayong isa. Sabihin natin, ito ay students. Para sa students, so, lagay natin lahat ng slide. Okay, yan. So, lahat ng slide ay may present. So, add natin. So, click OK. So, show. Yan. So, kung sa students, ito lang yung lalabas ng mga slides. The rest ay hindi na lalabas. Automatically, mag-i-exit na siya. Yan. Yun na yung last sa ating custom slideshows. Pwede natin i-hide. Pwede natin i-custom. Sabihin natin, gagawa tayo ng another slideshow na para sa isang grupo ng mga teachers. Sabihin natin lahat, select all. Hindi siya ma-select all automatically. So, yun. So, makaka-select ka ng mga slides na iyong ipapalabas. So, pwede itong gamitin kapag mayroon kang PowerPoint presentation na kung saan ay meron kang quiz, tapos yung answer nandun, i-uncheck mo lang yung slide na merong answers para doon. Okay? So, yun. Tulad nito, pag custom slideshow,
Select tayo teachers. So, para sa teachers yan. Pag select natin students, para sa students yan. So, yun yung kanyang purpose. Right, so that's all for today for all these lessons, for these objectives. See you on our next tutorial. Nagmamadali kasi ako. Have a great day.